Yan po, nandito po ulit tayo sa tindahan po na ito na Agri-Supply. Dito po tayo bumibili ng mga gamit po natin sa pag-aalaga ng baboy. Dito po tindahan. Marami po kayong mabibili rito na mga kailangan niyo po sa pag-aalaga ng baboy. Along the highway po ito sa tapat po ng Petron, Cuenca, Batangas. Ito po mga guys, yung binili po nating vitamins na nakatatak po ay Convert. Yun po yung sinasama po natin sa pagkain sa ating pong mga alagang baboy na patiner. Yan. Pati yung alaga po natin ay 2.5 months pa lang po. Mula pagka-anak po niya, mga pig. Yan, nag-aalo na po tayo ng ganito. At bago nga po pala tayo umuwi, dumaan muna po tayo sa bilihan ng mga feeds at bumili po tayo ng isang sako para po pagkain po ng ating mga pig. Ano po yung order natin? Ano po, ikinarga na. Thank you kuya. Salamat. At sa ngayon nga po ang ating pong alagang big mga guys, mga ka-farmers ay mahigit 2 buwan na po. At ang ibinibigay pa nga po nating pagkain sa kanila ay ito nga pong pig starter pellet. At diyan po natin binili yan sa Jetstar. At magtatakal po tayo ng 5 kilos lang muna po rito. Sa maliit na sako po na yan. Yan po yung ating kiluhan. At tapos ihahaluan po natin ng binili po natin kanina sa binibilhan po natin ng mga gamot or vitamins na para sa ating pong mga alagang baboy or big. Yan nga po yung binili po natin na ang nakatatak po sa kanya ay Convert. At ayon nga po doon sa ating binilhan or tindahan ng mga gamot or vitamins na madalas po natin ginagamit sa ating pong mga alagang big at baboy, ay itong araw po ay multivitamins. Kaya maganda po na ihalo po natin ito sa pagkain po ng ating pong mga alagang big. At ito po ay nakakapagpabigat ng timbang ng ating pong mga alagang big. Dahil sa nung mga nakaraang pag-aalaga ko po ay gumamit din po ako nito. Kaya ito po yung madalas ko pong ginagamit. At yun po mga guys, mga farmers, samahan niyo po ako sa ating pong pagpapakain ng ating pong mga alagang biik. Yan po guys, mga farmers, magtatakal na po tayo ng ating pong pagkain sa ating pong mga alagang biik. At pagkatapos po natin makapagtakal ng 5 kilos dito po sa maliit na sakong to, ay haluan na po natin siya ng binili po natin kaninang vitamins na ito nga po yung Convert. Ito po. Dito po, ang 5 kilos po ay 5 kutsara po na ito pong ating pong binili na vitamins. Yan po. Yan po. Tapos, i-mix po natin siya. At yun po mga guys, mga ka-farmers, tapos na po tayo mag-mix ng ating pong pakain sa ating pong mga biik. Ang gagawin po naman natin ngayon ay papakainin naman po natin sila. Halika na po mga guys, mga ka-farmers, tayo po ay magpapakain na po ng ating pong mga alagang mga biik.
Ayan po mga guys, mga ka-farmers, nagpapakain na po tayo ng ating buong mga alagang mga biik. Ito na po ang kanila pong kalagayan ngayon. Malalaki na po sila. Ayan po mga guys, mga ka-farmers. At masisigla po ang ating pong mga alagang mga biik. Ayan po. Ayan po mga guys, mga ka-farmers, ang ating pong mga alagang mga biik. Pinapakain na po natin sila. Ayan po, at kung mapapansin po ninyo, ay may inilaki na rin po sila. At masisigla din po sila mga guys, mga ka-farmers. Ayan po. Ayan po, yung ginagawan po natin ng video nung nakaraan. Kung matatandaan po ninyo na ito po yung ating pong ginagawa ng video nung nakaraan po. Upload po natin tungkol po sa ating pong pag-aalaga ng mga biik. Ayan po. Ayan po yung ating alagang biik. Masisigla po sila. Ayan po. Kasalukuyan po nating kinakain sila. Bali dry feeding pa rin po yung pagbibigay po natin ng pagkain. Mas maganda po yung dry feeding kaysa doon sa wet feeding. Sa karanasan ko po ay mas maganda po yung dry feeding. Basta't may supply lang po sila ng tubig na laging may maiinom. Katulad po nitong pig drinking na inilagay po natin, yan po. Kailangan wag pong matutuyuan po ng tubig yan. Lagi po kailangan ay stock po tayong tubig. Dito po sa atin pong stock ng tubig. Ito nga po yung stock po natin ng tubig para sa kanila. Yan po. Yan. Kailangan lagi pong puno yan. Para hindi po sila natutuyuan ng tubig o hindi po naagadan ng tubig. Para anytime na gusto nilang uminom ay meron agad po silang tubig. Ayan po. Ito naka-estigasyon po yan dyan. Sapat na po yan, basta wag lang pong matutuyuan sila ng tubig. Yung kailangan lagi pong may laman yung stakan po natin ng tubig. Na yun nga po yung pinakita ko po sa inyo kanina. Mas maganda po na dry feeding po ang pakain nila ayon po sa akin pong karanasan. Dahil po sa hindi po sila nagtatabain. Alam naman natin kapag mataba yung baboy natin ay inaayawan po ng mga mamimili po yon pag mataba po. Kaya mas maganda po yung ganyan na dry feeding. Para sa ganun po magiging mabigat ang timbang po nila. At yun nga po, hindi po sila magiging tabain o kakapal yung taba po nila. Ang lalaki po sa kanila yung laman po nila. Yun po ang mas maganda sa dry feeding. Yan, katulad yan po. Katapos po nilang kumain, isa-isa po silang umiinom dyan. Yun naman po, hindi naman po sila mag-aagaw-agawan dyan basta lagi pong may laman yan. Yung hindi po matutuyuan yung ating pong lagayan po ng tubig. Isa-isa po silang iinom dyan. Kasi kapag lagi pong may stock yan, hindi na po sila iinom ng marami. Kasi lagi na nga po silang umiinom dyan.
At nanatiling hindi po sila uhaw dahil sa mayat maya nga po sila ay umiinom. Ayan po. Ayan po, ganyan po yung sitwasyon. Ayan po. Inumin na po yung isa. Ayan, tapos yung isa, hintayin lang po niya makatapos yan na uminom. Tapos saka naman po siya iinom. Dahil sa hindi nga po sila laging uhaw, dahil sa mayat maya nga po sila umiinom. Ayan po. Matapos po nilang kumain, isa-isa po silang iinom dyan. Pwede rin pong gawin po nating dalawa, yung pig drinking po natin. Lalo na pagka lumaki na po sila. Yan, mag-a-add na lang po tayo ng another na pig drinking po diyan. Pero sa ngayon po, habang big pa lang po sila, pwede pong isa lang po muna. Yan po. At yung mga laging mga beef, simot na simot po yung ilagay po natin pakain, kaya dapat lagyan na po ulit natin. Diyan ko na lang po sila hinahagisan sa may bandang gitna. Kailangan muna bago tayo magpakain, linisin muna natin yung paligid. Yung mga dumi nila, tanggalin po natin. Po. Wala na po silang dumi dyan sa paligid. Para kung ihagis man natin yung pakain dyan, hindi na po sasama sa kanilang mga dumi. At sisimutin po nila lahat yan. Yung mga nagkalat, yung kumalat po na pigs na yan, sisimutin po nila lahat yan. Basta mahalaga lang po ay nalinisan na po natin sila bago po natin sila pakainin ng ating mga biik. So nalinisan na po natin yung ating pong kulungan. Yan po. Kailangan wala pong mga dumi po ng mga biik dyan sa paligid. Kailangan malinis po yan. Yan po, matapos po natin linisan, saka po natin sila kinakain. At minsan, pagka gutom na gutom po sila, hindi po natin agad sila mapapakain. Kung sila po ay gusto natin pakainin dahil sa meron nga pong mga dumi sila dyan, kailangan ay malinis muna po natin yan. At lagyan muna po natin sila sa isang gilid kung saan sila madalas kumakain. Habang kumakain sila, saka po tayo maglilinis ng kanilang mga dumi yan sa paligid. Para makakapaglinis po tayo ng ayos at hindi nila tayo mahabhabin o kakagatin habang tayo po ay naglilinis ng mga kanilang mga dumi. Yun lang po yung ginagawa kong paraan dito sa aking pong pag-aalaga po ng aking mga biik o pag-aalaga po ng mga baboy. Ito. Yan, kung napansin ko nyo, ubos na naman. Yung nilagay po natin pakain, nahingi na naman po din sila. Malakas po silang kumain. Ayan po, mga guys, mga pamos. Malalakas po silang kumain. At yung dalawang maliit na dati po na pinakikita ko po sa inyo yung dalawang maliit. Ayan po yung nasa may bandang gitna, lumaki na rin po. Ayan po. Tapos siya yung nasa dulo